thoughts mo sa nangyaring series? Nagpunta kami dito sa playoffs ng super prepared. Although kaninang third game may mga naka-ready pa kaming lineup and hindi mo na siya natuloy. So ibig sabihin marami pa talaga kaming nakatagong bala papunta sa next round. Siguro yun yung mga naging key to success namin kasi yung less than 2 weeks na preparation talagang all in sila eh. Makita mo mga disciplinado talaga yung mga bata and sobrang nagbunga yung pagiging hardworking nila dun sa span na yun. Let's talk about how you decoded Smart Omega. Ano yung pinaghandaan? Ano yung in-ensure na kayo mananalo sa series na to? Pero wala kaming pakialam kung ano man yung lineup na iba to nila or ano man yung composition na i-pick nila. Ang sabi ko sa mga players ko before mag-start yung game na dapat the other way around, mas problema sila sa mga ipipick natin compare sa tayo yung problema sa mga ipipick nila. Dapat dun pa lang sa during nakuha mo yung mga main hero mo, dapat yung kabila yung problemado eh. Ganun dapat yung mindset. Wala dapat tayong makatakutan regardless kung ano man yung kung may packet strat man sila or comfort pick man yung nakakuha nila. Okay. What was your reaction when Smart Omega picked Mia in the first game? Wala. Kasi may nakalaban kaming ganun, alaging wala naman ding impact eh. May nakalaban kaming gumamit ng Mia sa spring. Hindi ko kung doon nila nakakuha yun or nakuha sa kanila ng nakalaban namin na yun. Pero hindi naman din siya ganun ka-impact. Okay, what are your thoughts on the Mia pick? Parang pabor na sa akin din ko. Kasi parang yung lineup namin, parang kung okay Mia, parang nahihirapan ako sa flow. Kasi yung lineup namin ng last month, tapos pinilit ka nila yung Okay. Ito ang next question ko. Kasi para kay Banobs na lang. Banobs. Congratulations ulit. Boss Banobs nung regular season, sobrang dami yung bashers. No? Sobrang dami yung bashers. Nasa bottom kayo, walang umaasa na mananalo kayo. And then you accidentally made it to the playoffs nung nanalo yung Aurora. And now you show that you're a really strong team. What can you say about that? What are your thoughts? Well, sa akin naman, kasi siguro sorry na rin ako sa mga actions ko nun before. Kasi nasanay ako na gumagalaw ako as ako yung owner sa Binana before. And joining into Blacklist was a whole different experience. You know, alam mo yun, there's a lot of levels into it. But para sa akin kasi, once nung nakausap ko rin naman sila Drake na, let me cook. Na in-enable niya ako na, all in ako. Sabi ko, at the end of the day, ako naman sisisihin dito. Then ganun din yung ginawa ko rin kay Pod. Kaya para sa akin, gusto kong bigyan ng credit sa lahat ng success dito. Si coaches namin, grabe yung hard work nila. And of course yung players. Kasi grabe yung sacrifices and dedication nila dito. Even yung mga hindi sa amin naglalaro. Grabe talaga din yung in-all out namin dito. Kasi hindi, at saka syempre sa supporters. We've seen fans na nagpupunta sa venue since day one. Na kasi I honestly believe it's hard to support a losing team. Alam mo yun, pupunta ka, spend ka ng pera, oras. Pero grabe yung pumuso yung mga fans na nagtitiwala pa rin sa amin kahit puro kami talo. And yung na-transform ng mga players from puro talo, para sa akin yun yung pinaka malupit na form kasi nasanay ka na ng talo. Sobrang disappointed ka na sa lahat na nangyayari. Pero after all na pinagdaanan namin lahat, na-break namin nung team yung barrier para malabas yung full potential ng team, which is sobrang proud ako. Kasi walang naging pasaway dun sa team. Lahat kami pumuso eh. Alam mo yan, nung time na bash, tinatake ko lahat kasi part din, kasalanan ko rin talaga. Pero at the same time, kumbaga gusto ko rin naman na ako na lang yung bashin nila kaysa naman yung players na maapektuhan yung performance and yung mental fortitude ng mga players. So, feeling ko, ako naman, on the brighter side, nakatulong din na ako lang yung fino-focus na binabash ng mga players. Tapos sila, ang kailangan nilang isipin, mag-perform na lang. Diba? Eh, naalala ko din naman yung sinabi sa akin ni MP nun na salamat sa pagtangki sa bash. Kasi grabe rin yung nagsa-start ka ng chemistry hanggang sa nabuo mo yung, alam mo yun, hindi na sila yung pinopokusan ng mga bashers. So ayun, para sa everything happens for a reason. Salamat, Boss Banobs. My next question is for Oheb, Haji. Ang comment kanina ng coach na Smart Omega was, ganun bakit yung signature ng blacklist na ube strategy? Anong masasabi nyo? Ako masasabi ko doon wala na yun sa kung anong sort yung ginamit namin kanina.
para sa akin, iba pa rin talaga yung Blacklist pag playoffs eh. Parang iba pa rin talaga yung galaw namin, parang kami talaga yung lasang ganun. Kahit regular season, sobrang hirap namin manalo. Tingin ko wala na sa pick yun. Mindset. Agree din ako kay Kill kasi yung mindset ko talaga ngayon is playoffs. Sobrang nag-iba. Parang nung nagpa-practice kami, parang lagi akong excited yun. Parang ang saya mag-practice. So, feeling ko naka-playoffs na talaga ako. Anong gusto mong patunayan ditong playoffs? Siguro lang wala naman akong gustong patunayan ngayon. Playoff. Ano lang. Siguro, pag gusto ko lang masaya yung mga kapito kasi pag manalo kami, masaya kami lahat. Breaks really shine tonight. What can you say about your performance? Talagang lumitaw yung talagang galing mo ngayong series na to. So ano masasabi mo sa performance mo? Also, you were one of the most improved players this season. So, yeah. Hindi ko po alam kasi nangihilang po ako eh. Kumbaga siguro pag nakuha ko na ulit yung mga set up, parang hindi ko kasi binigay. Siguro inisip ko lang buong araw ngayon parang ano, pestuhan ko. Yun lang. Siguro sa pestuhan ko 8 over din. Yeah, sa pestuhan. So tingin mo, Perks, ano yung mga key moments na nag-turn ng tide in favor of Blacklist? Anong ginawa ko? Yung mga crucial moments na nagpanalo sa inyo. Siguro yung patoy sa trips, pero hindi ko alam eh. Itong matikipuhin ko siguro kung magana yun. Kasi yung sa game trip, pero pumunta na ako sa gitna ng mid, tapos gusto ko yung patoy yung trips para makabasag ang medal. Tapos, yun. So, di rin ewan kung tama na natikipuhin ko. Parang namin natin. Okay, last question from me. Kahit sino pwede sumagot, no? OM, since nasa iyo yung mic, ikaw na sumagot. OM, anong thoughts mo on your next opponent sa strengths and weaknesses nila? Feel ko, kahit naman siya yung makalaban namin eh, parang lalaroin namin siya kung paano namin nila yung Omega. Nakuha na rin naman namin yung momentum namin tsaka confidence namin. Kaya tingin ko mas dadali na itong mga next matches. Kasi nakuha na namin yung momentum namin. Ano ka importante yung panalo yung game? Sobrang importante. Gaya nga ng mga sinabi ko doon nung in-interview ako dun sa may likod ng stage. Kasi panay tanong sa akin parang ano kailangan namin gawin para makapag-champion or M6. Ganun. Tapos lagi kong sinasabi, para sa akin kasi yung pinaka-importante yung first match sa playoffs. Kasi doon kami makakakuha ng momentum. Tsaka doon talaga namin makikita kung gano'n na kami kalakas. Kasi pag playoffs, lahat ng team na all. Coach Bon, ano ba ang last question? Based on sa sinabi ni OM, gaano ka-importante yung panalo na to at saka yung experience ng Blacklist na maraming beses na kayo nakapag-playoffs? Sobrang importante yung panalo na to kasi unang-una, pag kami natalo dito, wala nang kasiguraduhan kung ano pa yung kinabukasan nag-aantay sa kanila, kung kami pa ba yung magkakasama, o baka ma-scatter na naman sa iba't ibang org or iba't ibang team. So, ang mindset lang talaga namin na bago mag-start to, yung match kanina is malapit na kami sa mga pangarap nila. Na especially yung iba na makuha yung first MPLPH title. Compare dun sa pag natalo, bawi. Sige, babawi. Pero nasaan team na ba tayo? Nasaan pa ba tayo? So, sobrang importante talaga ng first match na yun. And yun siguro magsisigubing hindi lang momentum, kundi aura para dun sa susunod naming makakalaban. Kumbaga may threat na. Ganito pa lang mag-perform yung makakalaban natin. Maraming salamat po. Questions next? Yes, JM si Asant. First of all, Blacklist International, congratulations. Question is for MP Daking muna. MP, during the regular season, when we talk about the most talked about junglers lagi na sinasabi sa top 3, andun lagi si LTC, si Andoryu, at saka si King Kong, top 3 junglers. Tinalo nyo ngayon yung Omega, of course, with the help of your team 3-0. And ikaw being the jungler Blacklist, do you think it puts you in the conversation na you're one of the top 3 junglers in the whole Philippines? Para sa akin po, wala po akong paki kung top jungler or
hindi yung kalaban or maging mabidang man ako. Basta ako gusto ko lang maging team player at tulungan ng kampi ko manalo. In that sense, do you think you're better than Andoyo? Individually, no. Pero team-wisely, yes. Next question, kay Coach Bonchan and Balugs. Guys, match 2 ng araw na ito, Aurora versus Team Liquid Beach. Who do you think is gonna win? That's wise. Never nanalo yung Liquid sa Aurora. So, depende na lang sa magiging preparation. Kasi, pagdating ng playoffs, nag-iba yung bawat team eh. Parang reset siya na, another regular season siya eh. Parang ganun. And maraming team din naman na sobrang lakas nung regular season. Like for example, ito, ang Omega, pang third sila. Pero unexpectedly na sweep namin. So, kung pag-base tayo sa stats, Aurora siya. Pero depende din sa preparation na ginawa ng dalawang team na yun. Siguro, pag ako, naniniwala kasi ako pagdating ng playoffs mode, iba, patindi ng mindset. Yun yung ibig ko sabihin doon. Kasi sabi nga ni Coach, iba, kakaiba ang playoffs mode. So, kung at the same time, parang reset din yung stats. So, kung never nanalo ang Liquid sa Aurora, pero pagdating sa playoffs mode, kung sino yung pinakagutong manalo, sino yung pinaka maraming sinacrifice, dinedicate para dito, yun talaga yung mag-ano. O kumbaga, patindihan na lang talaga ng mindset yun. Thank you, guys. Kay Coach, going to the playoffs, merong almost 2 weeks na break. So, ano yung something na nagawa nyo during that break na hindi nyo nagawa during yung regular season break, na 3 to 4 days lang na nakatulong sa Manalo? The day before yesterday, nagpamassage sila while watching movies. Yun yung kasali na sabay-sabay silang nagpamassage while watching movies. Anong movie to? Ano ba yung pinanood niya? Casino Royale. James Bond daw. James Bond. 007. Yung klase mo sa actually kinuha mo. Goods pa. Start question lang. Nasa game ko lang yung ba talaga nagawin nyo na i-sweep nyo ang Omega? Mahirap yung plano yun. Pero madami talaga kami naka-reserve na opposition just in case na umabot ng game 5. Kahit umabot ng game 5, prepared kami doon. Yun. Coach, Coach, napag-usapan na rin lang yung UB strategy as like earlier. How different or similar is this UB strategy you have tonight again compared to the previous iterations ngayon, the iconic Divas edition? Mas mas aggressive. Kasi yung jungler namin ngayon, galing from Assassin, and then mag-transform siya or mag-convert siya into semi-fighter or utility. And nadadala niya yung pagiging assassin, kaya medyo mas aggressive talaga Ube ngayon. Carlos, you up? Alright, so my question will be for Haji. Haji, congratulations, for this 3-0 sweep. Let's talk about Game 3, the final moment. Everyone's talking about it in social media. Check push mo. Could you explain what exactly happened? Feeling ko kasi, nung una kasi binigyan na nila ako eh. So, parang nag-overthink na rin ako na possible anytime to be no. Tapos nung pangalawang, yun na yung first clue ko, nung pangalawang clue ko, nakita ko yung Chu umabante. So parang parang obvious na yun para sa amin na magsasandwich sila. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na first kill ako. Gusto wala namang mawala eh. Thank you so much. To Coach Bonchan, congratulations po for winning this game. Ano pong nag-end up sa inyo? Paano nyo pa na-pick yung Zoshin pati Hylos nung kalaban nyo sa Hylos. Kailangan talagang mag-pick ng something na mage na palagay kong magiging counter sa Omega based dun sa mga hero pool na nilalabas nila ng regular season. Hindi naman siguro. Pili ko madaming matitinay na hero sa kanila pag yun yung mga pinik ko. Thank you po. We're good? More questions? Exclusive. Exclusive.